Alam mo, MJ, una sa lahat, hindi nangyari kailanman ang ganitong klaseng korupsyon na nakikita natin. Magtanong ka, magmula doon sa cabinet members ni Pangulong Noynoy Aquino, Pangulong GMA, Pangulong Estrada, Pangulong Duterte. Ngayon lang natin nakita yung organisadong nangyari sa pondo na nakawan. Na talagang yung mga flood control programs natin, flagship projects, tinanggal yung pondo tapos inilipat kung saan-saan din nila para sa flood control. Ngayon lang natin nakita na yung PhilHealth, yung PDIC, kinalaw, na talagang ang unprogrammed allocation umabot for the past 3 years almost 2 trillion. Ang estimate nila kung Ega Irice at ng mga iba is mga 1.4. Pero ang total niyan talaga is 2 trillion. Yung iba naman i-release siguro o ibang proyekto. But sabi nga nila 1.4 trillion yung unallocated funds for the past 3 years. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila alam. Yung lumalabas na issue ngayon, kahit i-review nila at they have access to documents, kung kami nga may access sa documents, at nakita nila yung GAA, nakita nila yung mga release ng funds, ikaw mismo mahihiya di ba? And I don't think you want to be part of such administration, of such regime that implemented the most corrupt budget in our history. Nasisiraan na naman nila, uungkatin nila kung ano ng bagay, lahat na pwede lang isira, gagawin nila kay Vice President Inday Sara. Pangalawa, yung mga binabanggit nyo, yung kay Senator Bato, kay Senator Bongo, syempre gusto nila mawala yan. Matanggal yan para mawala yung mga kaalyado sa Senado. Hopefully magawa nila yan para lumit ang bilang. Kung magagawa man nilang malit ang bilang, ay magkakaroon sila ng boto para makonvict si Vice President Inday Sara. Meron silang mga kinasuhan ng mga senador, di ba? Senator Cheese, Senator Joel, Senator Jinggoy. Syempre, kakapitan nila itong mga to na, meron kaming kasong pinangahawakan, sumunod kay sa amin. Kasama na dyan ang mga bilyar na talagang ginigipit din nila sa ngayon, hinahanapan na yung butas ng mga negosyo. So ito yung mga maraming bagay na ginagawa nila sa ngayon para talagang mawala ang Duterte sa 2028. Dito muna tayo sa para bang makokonekta mo ba, Kong Mike, yung nabanggit ni Congressman Ega Irice, ni Congressman Antonio Tino, kasi parang 5 daw sila ng mga mambabatas na parang inibita raw ni Congressman Liviste, no? At doon yung sinasabing secret convo, matagpi-tagpi ba yon doon sa mga nabanggit ni Undersecretary Bernardo na parang binabaliwala noong mga unang mga investigasyon, Kong Mike? Actually, Admar, ako mismo, nakita ko yun at nabasa ko at narinig ko rin yung video. Nag-usap kami ni Congressman Liviste, siguro mga 2 linggo nang nakaraan. At ako din mismo naging saksi doon sa mga ipinakita niya. So ako, may personal knowledge doon sa mga ipinakitang text at video messages ni Congressman Liviste. Pero tama yung binanggit mo pa rin, di ba kung naalala mo, actually no less than Senator Ping Lacson ang nagsalita dito. Kasi nung magsalita si Sandy ko, sabi ni Sandy ko noon, siya daw yung nagbigay ng 25 billion. Agad-agad sumagot si Undersecretary Bernardo sa isang sulat na binigay niya kay Senator Ping, na ito naman ay officially dineliver sa isang privilege speech ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, yung 100 billion, 81 billion doon ang DPWH. Yung 19 billion, yung 19 billion, sabi niya, sa ibang mga proyekto yun, hindi naman sa DPWH. At mula doon, 51 billion ang mismong inayos ni Undersecretary Bernardo. Kasi parang ang lumalabas sa speech ni Senator Ping, parang sinasabi niya, walang alam ang Pangulo. Ginamit yung pangalan niya, ni Yusek Traigib Ulaybar at ni Yusek Bersamin, at sinabi nga na yon may delivery na pera na humigit kumulang 8 billion pesos. So, official records yan. Nagsalita Senator Ping, tapos yung pinapakita ni Congressman Liviste, talagang tugma. Wala namang walang masasabi nating hindi totoo o labas dun sa mga pinag-uusapan. Ang sumagot nga sa Saldi ko dun sabi niya, hindi totoo yan. Sabi niya, iba pang pondo ang pinag-uusapan daw ni Yusek Bernardo. So parang nagkaroon pa sila ng pagdebate tungkol dun sa pondong yun. Pero ang mahalaga, sa nabanggit mo, Admar and MJ, na
mismo sa speech ni Senator Lacson, nabanggit niya na yon. Kaya dapat ipursuy ang investigasyon na yan at yung hawak ni Congressman Leviste ay pagpapatunay lamang doon sa mga nabanggit na delivery ng pera. Ang tanong, Kong Mike, sino ang mag-iimbestiga? Meron pa bang tingin mo magkakaroon ng legit na talaga na resulta? Kasi sa Senate Blue Ribbon, marami mang ng mga nabanggit din si Congressman na Egay Erice. In fact, meron na nga silang committee report, no? At nababanggit na parang wala doon ang yung involvement ng pangulo. Hindi rin nababanggit din ata yung pangalan ni Bersamin for further investigation. Sino mag-iimbestiga dito sa ombudsman, sa ICI, sa Kamara? Meron pa bang mapagkakatiwalaan na legit talaga na credible yung magiging resulta at walang papanigan? Tama yung binanggit mo na yan, Admar, kasi kung sa akin lamang, kahit na nga hindi ako investigador, nakikita ko na di ba? Nagsalita si Senator Ping tungkol dito, binanggit din to ni Undersecretary ni Yusek Bernardo sa isang affidavit niya o sa sulat man niya, and officially binanggit na rin to ni Congressman Leviste, Congressman Tino. So, ang tanong nga, kasi parang tuwing meron pupuntahan yung investigasyon, natatamaan si Speaker Martin Romualdez o di kaya tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos, humihinto at nawawala o hindi na natutuloy yung investigasyon. Kaya ako, para sa akin, Admar, alam mo, nakakalungkot isipin kasi nga parang kompromiso yung mga institusyon. Yung ICI, talagang wala ka namang asahan. In fact, as early as December, nagsabi na yung abogado ni Speaker Martin na walang findings ang ICI ni investigasyon. Sabi ni Secretary Vince dati, meron daw. Pagkatapos, wala naman tayong nakita, maging sa Blue Ribbon Committee report. So sa ICI, sa Blue Ribbon Committee, wala tayong makita. Sa Ombudsman, kasi di ba sa Ombudsman naman sana, tinitingnan natin yung mga final nila mga kaso. Yung ba'y magpapatuloy pa? Kasi hanggang doon na lang si Saldico na lang yung pinaka-mastermind na lumalabas. In fact, kahit na nga sabihin mo na, sige, sabihin na natin, mastermind Saldico, paano itong kay Trigib Olaybar? Paano itong kay Yusek Bersamin? Ganun na lang ba na yung 8 bilyon na binanggit na delivery ng pera, may armored van pa na binabanggit, talagang organisado Katulad ng mga binanggit ko, yung nakawan, magmula sa budget, pati yung delivery, may mga armored van pa, nakikita sa Diamond Hotel, binanggit siya ni Yusek Bernardo. Parang binali, wala nang pinagpatuloy doon sa mga investigasyon. Yan ang nakakalungkot. Pero sabi ko nga, Admar, MJ, hindi naman natatapos dito ang ating bansa o hindi naman natatapos ditong usapin ng hustisya. Darating din ang panahon, maungkat lahat yan, makikita lahat itong mga nakawan na nangyari, sino mga involved, sino mga delivery ng pera, magkano pa lang nakuha. Kaya nga yung binabanggit ko dito sa mga grupo nila ni Secretary Bersamin, ni Secretary Pangandaman, at lalo itong dalawang bata, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trigib Olaybar, magsalita na sila kasi aabot din sa kanila yung kamay ng hustisya. Aabot din sa kanila yung investigasyon. Maaaring hindi ngayon, maaaring silang makalusot, pero paano 2 taon mula ngayon pagka nag-iba ang administrasyon at wala akong sinasabi kung sinong pangulo, pero tingin ko kahit sinong administrasyon ay talagang titingnan to at aalamin kung sino talaga involved. Kawawa naman yung mga bata. Kung wala silang alam, ngayon pala magsalita na sila. Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, do you think nakakatulong itong mga sagot ni Yusek Claire Castro doon po sa communication gap na nangyayari, considering na ang hinahanap ng taong bayan ngayon ay sagot mismo mula sa presidente hinggil po dito sa pagkakaugnay sa kanya sa mga kickback nung panahon ng eleksyon, lalo pat nababanggit yung mga alyansa, mismong yung artista, performer, nakatanggap rin, pumaldo rin. Kinumpirma po yan ni Congressman Egay Erice. Hindi lang si Egay Erice, di ba, MG, pati si Congressman Toby Tiangco, nag-confirm na dyan. Actually, siyempre, naaawa din ako kay Yusek Undersecretary Claire Castro kasi ang hirap talagang magsinungaling Ang hirap talaga na magsalita ka ng para bang pinagtatakpan mo na lang kung ano talaga nangyayari. Kasi, klaro, sinabi niya ni Senator Lacson. So, di ba, kung talagang sinasabi na walang ebidensya, si Senator Lacson na ngayon nagsalita.
merong ginawang affidavit si Yusek Bernardo, sumulat sa kanya at sinabi niya to. So, napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Eh, syempre hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Ah, Hindi ko alam paano nilang pagtatakpan to ng tuloy-tuloy. Dahan-dahan na uungkat to, nakikita to ng taong bayan, nababasa, naririnig. Hindi nila mapigil. Di ba? Parang MJ, Admar, parang kala mo, tumahimik na. Biglang, ito na naman, may lumabas. No? Hindi natin malalaman. Baka bukas makalawa si Yusek Adrian Bersamin magsalita tungkol dito. Kung sila ay runner lang at talaga nagdi-deliver lang naman sila ng pera, pagpalagay mo na, kahit na siguro nakakakuha sila kung ano man, no? Kung konti o ano man, pero hindi sila yung pinaka-beneficiaryo nung nangyaring korupsyon, nung nangyaring nakawan. If at all, runner lang sila. Tsaka kung tutugma mo, MJ Admar, di ba yung pinag-usapan na 100 billion na sinabi, o para sa Pangulo yan, ilagay mo yan dyan, tumutugma eh. Sinabi na rin ito ni Yusek Bernardo na yun nga, meron talagang 81 billion na pondo na siya nag-ayos, tapos meron pa kay Secretary Manny Bunuan na siya rin na nag-ayos. Kawawa dito yung mga bata, MJ Admar. Alam mo naman si Sec Manny Bunuan, matandaan na rin yan. Si ES Bersamin, may edad na rin yan. Paano ito may mga future pa? Masisira na lang ba yung pangalan nila na ganun-ganun na lang? Na pababayaan nilang magamit sila dito, pagtakpan nila ang lahat, na balang araw, alam din naman nila mauungkat to, at baka sila pa magkaroon ng kaso. Opo, lalo pa, Kong, na nananatiling negative yung survey ratings ng Pangulong BBM. Sir, meron po bang kaugnayan ito sa paparating na selebrasyon ng 40th anniversary ng EDSA People Power na patindi ng patindi yung issue at yung perang pinag-uusapan sa korupsyon? The same surname, Marcos Jr., 40 years ago, Marcos Sr. Alam mo, MJ, ang mahirap dito sa sitwasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, talagang nagkaroon siya ng pagkakamali doon sa pinabayaan niya yung budget, pinabayaan niya yung nakawan, pinabayaan niya yung kanyang pondo, na yung President's budget na dapat sana na iayos yung mga pangunahing proyekto. Kaya hindi ko alam paano niya i-reverse to, hindi ko alam paano niya mababago itong kanyang sitwasyon. Ang problema lang dun sa nangyari, dun sa pagtatakip nila nung lahat ng investigasyon na nangyari, hindi nila mapigil. Kasi yun nga, yun ang katotohanan na nangyari. Yun ang mga involvement, di ba? Ang sabi nga ng iba o sige, kung talagang wala kang kinalaman dyan, si Speaker Martin lang ang talagang may kinalaman, di pabayaan mo magtuloy yung investigasyon. Ang problema nga, wala tayong nakikitang ganun eh. Nasasabi na yung pangalan niya, involved na yung mga tao niya, no less than the executive secretary was involved, no less than his Secretary of Budget and Management is involved. So, ano ba talaga? Nandiyan ka ba? Na-involved ka ba? Bakit mo pinagtatakpan itong mga taong to? At yung lahat ng institusyon na dapat gumagawa ng investigasyon, talaga natahimik. Unahin ko Kongreso, Quadcom, dati, grabe. Talagang bukbukan yung ginagawang investigasyon. Biglang nawala. Hindi nila pinasok yung flood control. Pagdating dito sa Senado, nagkagulo pa, di ba? Nagkapalitan pa ng leadership ng flood control, ng Blue Ribbon Committee. Pagkatapos, hindi nila malaman kasi pag kami nabuksan na topic na natuturo kay Pangulo, hindi nila matugunan o hindi nila mapagpatuloy. Yung kay Saldi ko lang sasabihin nila, hindi, dapat i-notarize yan, di ba? Pwede naman nilang gawin yun pwede yung apostille na maisagawa sa ibang bansa. But even more than that, kung gusto lang questionin si Saldico, pwede talaga na magkaroon ng suspended rules ang Senado o Kongreso na sa isang Zoom meeting, pabayaan siya magsalita at questionin siya. Pero nawala na rin. Hinto na rin nila yung ginagawang investigasyon. Yung ICI, ayun, nalagas ng nalagas. Di ba? Nag-resign ng lahat ng mga tao. Hindi sila tumuloy sa pag-iimbestiga. Naipit na. So, alam ng tao na huminto, bitin, kaya itong ratings niya talagang bumabagsak dahil nakikita ng tao yung pagtatakip na sinasabi nilang ang Pangulo ang nagsimula ng investigasyon sa korupsyon. Oo, siya nagsimula. Pero ang tanong, kasama ba siya? Yung tanong dun sa kasama ba siya, ayaw naman nilang ungkatin. Kasi nga, sa aking pananaw, kasama talaga siya.
Kaya ito yung nangyayari, nagkakagulo-gulo na. Po, kung kayo po ang nasa gabinete ngayon, given na kayo po ay nagsilbi dati sa GMA cabinet, ito bang mga issue ngayon ng korupsyon sa presidente o sa chief executive, yan ba'y nakatutulong sa pagpapataas ng moral ng mga gabinete, Kong? Alam mo, MJ, una sa lahat, hindi nangyari kailanman ang ganitong klaseng korupsyon na nakikita natin. Magtanong ka, magmula doon sa cabinet members ni Pangulong Noynoy Aquino, Pangulong GMA, Pangulong Estrada, Pangulong Duterte. Ngayon lang natin nakita yung organisadong nangyari sa pondo na nakawan. Na talagang yung mga flood control programs natin, flagship projects, tinanggal yung pondo tapos inilipat kung saan-saan din nila para sa flood control. Ngayon lang natin nakita na yung PhilHealth, yung PDIC, kinalaw, na talagang ang unprogrammed allocation umabot for the past 3 years almost 2 trillion. Ang estimate nila kung Ega Irice at ng mga iba is mga 1.4. Pero ang total niyan talaga is 2 trillion. Yung iba naman nirelease siguro o ibang proyekto. But sabi nga nila 1.4 trillion yung unallocated funds for the past 3 years. So, ngayon lang to nakita. Hindi ko alam, pero sa aking pananaw, kung ako yung siguro nasa kabinete, magre-resign ako kung wala akong alam eh. Dahil this is not anymore a question of loyalty. This is already a question of governance, question of dignity, reputation ng opisina mo. Kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo may-ari ng kanya-ating posisyon eh. 'Di ba? Ibinigay yan sa Pangulo, yung Pangulo naman inappoint ka. So kung ikaw isang kabinete na wala kang alam sa mga nangyayari, bigla mo nakikita ganito pala yung at alam mo, hindi ano yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila alam. Yung lumalabas na issue ngayon, kahit i-review nila at they have access to documents, kung kami nga may access sa documents at nakita nila yung GAA, nakita nila yung mga release ng funds, ikaw mismo mahihiya eh, di ba? And I don't think you want to be part of such administration, of such regime that implemented the most corrupt budget in our history. Opo, lalo pa Congressman no na matindi ang mga programa ngayon sa pamahalaan, pero hindi mo kasi maiwasan kung kahit kausapin mo yung mga kahit nagkakaroon po kami ng mga panayam sa halimbawa yung mga man on the streets namin, kahit po kasi maganda ang ginagawa ng isang ahensya ng pamahalaan, pero bumabalik dun sa issue ng Pangulo eh. Bumabalik dun sa issue ng pananagutan eh, na parang kahit anong gawing mabuti, meron pa ring latak ng pagdududa ang taong bayan. Dahil nga, yung Pangulo mismo ang nai-involve sa issue ng korupsyon. Alam mo, MJ, kunyari lang itong example ko, yung Metro Manila Subway. Nakikita ko siya. Parati siya nag-inaugurate ng mga subway stations. So, check ko, ano ba talaga yung nangyari? Matatapos ba natin? Ang lumalabas talaga hindi kaya, 2032. Pero baka matapos nila kung bibilisan nila yung 3 stasyon. Ang mabigat, yung Metro Manila Subway, ang budget for this year is 40 billion. Ginawa nilang 20 billion. Although sabi naman ng nagsasalita yung mga nag-ayos ng budget, sabi nila hindi, okay lang yan. Kasi although nasaan program yan, sabi nila pagka daw pinush yung project, andyan naman yung pondo. Parang ang point ko, di ba dapat yung 40 billion, talagang pinograma na nila at tinutukan nila na ma-implement at matapos kahit man lang 3 stasyon. So we have now a situation na ang mga tao talaga, o let's say yung budget ng mga congressman, nagbago ba? Hindi rin naman eh. Di ba? Parang nangyari. On average, I would think nasa 2 billion pa rin yung budget kada distrito. So, okay lang naman yun. Walang problema kung malaki budget mo. Pero kung ang budget mo 700 billion, na dapat sana tutukan mo yung mga malalaking proyekto, hindi magawa. Tapos ito, MJ Admar, nakikita ko yung hearing dun sa DOTR sa Kongreso. Yung mga taga Mindanao nagagalit. Sabi nila, bakit hindi matapos-tapos yung o mapondohan yung railway ng Mindanao? Sabi ng DOTR, kasi pumunta kami sa proponent, tapos yung proponent hindi na kami pinapansin. Paano yung proponent na yun is a Chinese company? Di ba, nag-aaway-aaway ngayon, gumagawa sila ng mga, ano ba sasabihin ko, nagkakaroon talaga ng mga away na personal. Siyempre, yung gobyerno ng China o yung mga korporasyon doon, ayaw sigurong pondohan na yung proyekto. Ito lahat epekto ng governance.
Ito lahat epekto ng liderato. At yan yung nakikita natin sa ngayon. Hindi ko alam, yung binanggit mo, yung man on the streets, governance, hindi ko alam kasi lahat ng kausapin ko rin at sinasabihan ako ng mga tao, sige ho, ituloy ninyo yung laban. Grabe ho naman yung nakawan. Siguro narinig nila, bilyon-bilyon talaga yung narinig natin at nababasa natin. Maraming galit talaga sa nangyari. Opo, bago lang ulit si Partner Admar Kong, sa inyo pong karanasan bilang naging cabinet, naging secretary po kayo no, sa isang ahensya ng pamahalaan. Pag mga cabinet meeting o pagsama-sama po ng mga gabinete, kailan po nakakaroon, sir, ng distrust sa isang sitting president? Okay, alam mo, yung kay President GMA may nangyari namang ganyan. Kasi at that time, di ba nung lumabas yung Garci issue, may mga ilang grupo kami na talagang yung tinatawag nilang Hayat 10 na doon nagsimula yun, nagsalita sila at sinabi nila, hiwalay kami kay Presidente. At hindi lang to basta nag-resign. Talagang gumawa sila ng isang setup, talagang pinlano nila at nag-resign silang lahat no against President GMA. Ang isa sa mga kasama ko doon, in fact, nandiyan pa naman si Secretary Abad, no? At that time, si Yusek Chito Gascon. Si Yusek Gascon was DepEd. Sabi ko sa kanya, Chito, may nakita ka ba na pandaraya that time? Kasi ang DepEd, ang head ng lahat ng teachers. Meron bang isang teacher, principal, superintendent na nakuha kayong ebidensya na talagang ginulo o niloko yung resulta ng eleksyon? Kasi sabi niya wala. Sabi ko, bak ganun? Kayo nga ang involved sa bilangan. Yung departamento nyo, sana man lang may isang ebidensya kayo para mapakita at ma-justify yung inyong posisyon. In the case of President Marcos, nagsalita yung saldi ko. Sabi niya, hindi, nag-deliver ako ng pera sa'yo, ito yung 100 billion insertion na ginawa mo. Hindi naman dininay. Nandun naman yung insertion. Pinirmahan talaga yung unallocated funds. Pagkatapos yung release ng budget, yung pag-approve ng budget, yung unallocated, bago lumabas yung unallocated funds, MJ Admar, pipirmahan ulit ng presidente yon kasi dapat sabihin na meron talagang extra na funding. Si presidente pa rin na mag-go doon. Si presidente na magsabi, sige, release na yan. At saka makikita mo talaga, marami dun sa unappropriated funds, nasa flood control. So nagsasalita itong saldi ko, nagsasalita yung USEC mo, nagsasalita si Manny, yung district engineer. Ang linaw ng ebidensya Napakalinaw. Tapos sinasabi nga, may delivery kay Martin Romualdez. Di ba? Hindi naman na pinapatuloy yung investigasyon doon. So ito, para sa akin, very clear na may violation at very clear sa akin na hinaharang ang investigasyon. Kung Mike, may bala ako ng topic dito po sa kay issue naman po no doon sa co-perpetrators di umano ni former President Rodrigo Duterte. Kayo rin po ba ay nagtataka? Kasi after nitong mga lumabas na ito, marami na rin po na mga politiko, mga mambabatas na nagsasabi na dapat galangin at dapat idaan muna sa local courts natin dito. Itong mga possible nga, no? Dito sa mga co-perpetrators di umano ng dating Pangulo. Kayo po ba ay nagtataka bakit noong panahon na hinuhuli itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, itong mga nagsasalita ngayon, hindi naman nagsasalita noon? Well, Admar, una sa akin, totally against ako dyan sa ICI na investigation, yung korte, mga korte. So from day one, against ako dyan. O bakit, di ba? Si Pangulong Estrada, dumaan sa korte sa Pilipinas, nakasuhan, naka-house arrest, and then nagkaroon ng conviction, pinardo ng Pangulong GMA. Nung umupo si Pangulong Pinoy, kinasuhan naman lang si GMA lokal. Nandito nakulong si Pangulong GMA, nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng hearing. Gumagana yung korte. Di ba? Nandyan.
So bakit mo dadalhin yung tao sa isang banyagang korte na gagamitin mo ang banyagang batas na gumagana naman yung iyong hustisya, gumagana naman yung mga korte mo dito sa bansa. Ngayon, natutuwa naman din ako na nagsasalita sila that it has to go through the local courts because yun naman talaga yung sinasabi din ng Rome Statute that pagka meron kang in effect na katulad ito, warrant, dumaan sa proseso o paggalang doon sa saligang batas at mga lokal na proseso ng isang bansa. Kaya nagtataka ba ako? Tingin ko siguro mas ang gusto ko na mabuti. Nagsasalita na lang sila. Dahil yan naman ang tama. Tama ba na dumaan itong mga taong to sa ICI o si Pangulong Duterte, yung pagkakahuli niya? ICC. Tingin ko, ICC, mali. Tingin ko mali talaga. Hindi maganda ang ginawa kay Pangulong Duterte, hindi lamang dahil sa politika. Dahil yan ay question ng soberenya natin, question ng jurisdiction natin, question yan ng ating courts, yung ating functioning local courts. Dapat nga ang Korte Suprema unang nagalit dyan para sa akin dahil parang, teka lang, bakit nyo dadalhin dyan gumagana naman dito. So, mabuti na rin, nagsasalita sila ng ganon dahil ang ibig lang sabihin, mali talaga ang pagkaka-aresto o pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Pero di po ba sa kasaysayan natin, lalo na sa mga presidente, meron namang pagkakataon na kahit after na ng kanyang pamumuno, doon siya sinasampahan ng kaso rito. Hindi naman kumbaga first time itong mangyari na sinasabi nila na may anomalya o ginawang mali ang isang presidente. Hindi po ba sa kasaysayan natin marami po mga sinampahan ng kaso kahit nga during sa kanyang pamumuno, after ng kanyang pamumuno, hindi lang presidente pati vice presidente. Pero di ko lang alam kung kasi meron pong nabanggit din si dati DOJ Secretary Boying Rimulya na nabanggit niya during that time daw medyo hindi gumagana yung justice system natin. Kaya dito na lang ipinauubayan na lang doon sa ICC, and at the same time kung hindi naman makikipag-cooperate yung gobyerno natin, sinasabi nga rin nila yan, paano magkakaroon ng matibay din na desisyon ng ICC ukol nga po sa investigasyon? Lagi nga nilang sinasabi nga wala daw mga ebidensya kasi kesyo nasira, hindi na daw ma-retrieve. So paano magiging nagkatiwala mo yung isang Pilipino sa kamay ng banyaga? Kung Mike, yan yung mga katanungan nila. Ano pa masasabi niyo? Well, una, Admar, never nangyari na hindi nag-function yung ating korte. Parating nagpa-function ang korte natin. Wala akong matandaan sa kasaysayan ng ating bansa, lalo na itong recent history, na yung ating korte hindi gumana. Dahil gumana nga yan, katulad na nabanggit mo, nakakasubuhan talaga yung mga pangulo, di ba, ng ating bansa. So, never nangyari yan. Pangalawa, yung sinasabi nila na walang ebidensya, at hindi kaya dito ang Pangulong Duterte, hindi ko makita lohika nun. So kung walang ebidensya, bakit doon sa dahig magkakaebidensya? Talagang para sa akin, political. Pero nagkamali sila ng kalkulasyon. Dahil ginawa pa nilang bayani ang Pangulong Duterte. Diba? Ito lang yung mga masasabi natin, sabi ko nga yung pagkamatay ng maraming leader sa ating bansa, si Jose Rizal, binaril sa Luneta, si Ninoy Aquino, binaril sa Tarmac, although si Ninoy hindi naman naging Pangulo, pero isa yan sa mga kinikilalang liderato sa ating bansa. Ito, matatanda ng kasaysayan yan. Ang pagkamatay ng Pangulong Duterte sa ibang bansa na ginawa rin o dulot na rin ng kanyang sariling gobyerno. Nang dahil sa politika, isinurrender nila ang isang Pilipino, pinabayaan lang magkaroon ng hearing doon, na ipasa ilalim sa batas na banyaga, na meron ka namang korteng gumagana dito, na pwede mo naman siyang kasuhan dito sa Pilipinas. Dahil nga yung nangyari na yan, nagkaroon ng kasuhan sa mga dating Pangulo, hindi dapat nilang ginawa kay Pangulong Duterte yan. Pero dahil sa ginawa naman nila, yung kanilang pamumulitika o yung pananaw nila sa politika, lalo pang matatanda ng kasaysayan ang legasiya ng Pangulong Duterte. Opo, dito naman po sa biglaan na lang pagbabago po ng mga pulisiya at hindi mapanindigan, nakabubuti po ba yan sa isang bansa? Kasi maalala natin,
iginiit na sa mahabang panahon ng Marcos administration, kahit nung first part no ng termino, yung lalo na yung in good terms pa sila ni Vice President Sara Duterte, na hindi nila kinikilala at hindi nila, meron pang banta si dati Justice Secretary Boying Rimulya na pag magsasagawa ng investigasyon ipapakulong. Tinanong din si President Bongbong Marcos Jr. ukol dyan, sinasabi niya hindi gagalangin kahit na may mga arrest warrant po yung mga ICC, tapos biglang pihit po. Tapos hindi pa sinasabi nga na merong paglabag na nagawa kasi nga hindi rin dumaan sa local courts, walang mga ganun na klase po ng proseso. Iyan po ba ay nakasasama po sa imahe, sa mata ng international community pag ganyan pong klase yung ating polisiya na bigla na lamang pong nagbabago at maraming nakapuna dahil nga sa issue ng politika, hindi na sila in good terms ng mga Duterte at bentahe sa kanila na ganito yung sasapitin mangyayari, kaya nangyari pong pwedeng baliin or pwedeng iatras yung paninindigan sa isang polisiya. Maraming admar na mismanagement at miscalculation ang administrasyon ito. Itong ating administration. Nung umpisa pa lang, di ba, hinila nila ang Pangulong, ang Vice President Sara Duterte. Sabi, magsama tayo. Pagkatapos, on the second year, sabi nila, hindi. Kasi gusto nito ni Vice President Inday Sara, awahin ng Pangulo para i-impeach siya. So, inaway nila si Inday Sara. Pagkatapos, itong budget, ginugulo nila. Maraming mga programa na dapat sana nagawa, mga programa na dapat na isaayos ang ating bansa. Nagkaroon ng mismanagement sa budget. Dito sa politika, nagkaroon sila ng miscalculation. Di ba? Ang ginawa nila, hindi, ilabas na natin yan. Tapos, kunin natin yung gumawa tayo ng investigasyon dito. Actually, ginawa naman yung investigasyon. Matagal na. Natapos wala na tayo sa ICC. Ginawa na ng investigasyon. Tapos, ayun, ginamit nila. At yun nga, inilabas ang Pangulong Duterte. So, marami talaga silang miscalculation at mismanagement ng ating bansa. Kaya nakakalungkot, sayang, kasi maganda sana yung naging umpisa. No? Biggest majority, marami sana pwedeng nagawang programa. Yun lang, Admara, MJ, di ba sabi ni Presidente noon, sabi ko, ganda nung sona ni Presidente, sabi niya, papalakasin ko ang agrikultura, aayusin ko yung mga irrigation projects. Nako, yung flood control, tinitingnan natin sa ngayon lang. Tingnan ninyo yung mga irrigation projects. Inspect din ninyo yan. Tingnan ninyo yan. Kasi naniniwala ako, ganyan din ang nangyari sa mga maraming proyekto. So having said that, Admar, palit-palit ba ng policy? Sa tingin ko, hindi nagpapalit ng policy kasi di ba ang policy minsan, pag medyo ginawa mo, tapos nakita mong pangit, gagawa ka ng panibagong polisiya o ayusin mo yung polisiya. Pero ito talagang mismanagement and leadership ang nakikita ko. Pagka talaga ang liderato mo ganito, na ginawang politika kaagad, puro pera inatupag, puro kurakot, tapos i-eliminate ang kalaban, ito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya yung kanyang rating talaga bumabagsak dahil nakikita naman ng lahat, nakikita ng taong bayan at nararamdaman nila yung nangyayari. Kaya kita mo, nung nag-imbestiga dito sa flood control, bumaba kaagad ang GDP. Bakit? Kasi yung palang GDP natin, marami pala dun sa mga infrastructure, hindi totoo. Peki pala. Marami pala ghost. Kaya, ayan, tinamaan din yung ating mga public infrastructure projects. Opo, panghuli na lang po, Kong Mike, no? Ano po kaya ang, malinaw po ba yung parang end game nila? Marami po silang binuksan na issue, unang-una dun sa pagpapadala ng dun sa ICC, anong gusto nilang may parating sa taong bayan dito, nakikita ba nila pati yung maliban sa endgame yung exit strategy na nakikita nyo po na baka ang tingin nila ikagaganda ng kanilang imahe pero yun pala parang ikasasama, like kagaya din po dito sa issue ng paglaban sa korupsyon. Do pag nakikinig ka sa side ng gobyerno, parang sila yung superhero talaga na parang ang pinaka nagawa daw ng kasalukuyang administrasyon is mabuksan yung issue na ito at maimbestigahan yung issue na to, pero meron ding ibang
panig din po dito kung saan ba patungo ito? Ito ba'y patungo sa merong mapapanagot or pinagtakpan lang yung possible na mga sangkot at maraming mga sacrificial lamb ba? At yung exit strategy malinaw ba o nakikita mo ring nahihirapan na rin sila? Kasi ang akala nila na maganda sa kanila pero hindi naman tumataas yung kanilang kahit nga nung nagbigay sila ng maraming mga ayuda at pampapogi, ganun din naman po yung nagiging tingin ng taong bayan sa kanila kung pagbabasa natin yung mga survey. Alam mo, Admar, yung sinasabing ang Pangulo ang nagsimula ng investigasyon dito sa korupsyon, sige. Una, hindi ako naniniwala doon. Dahil ang tingin ko, nakita ng taong bayan yung nangyari una niyang binuksan nila yung Bulacan, pagkatapos nagkaroon ng pagbabaha sa Cebu, tapos nabuksan na yung mga lista ng mga flood control projects, nakita nila lahat yung mga ghost projects ng flood control. Pero i-assume na lang natin, sinimulan ng Pangulo. Okay, sinimulan mo. Bakit ngayon pinagtatakpan? Kasi siguro hindi na naman nila na-anticipate o hindi nila naisip na babalik sa kanila. Hindi na nakita yung posibilidad na, teka lang, hanggang dito lang ang gusto ko sanang investigasyon lumaki na pala. Ngayon, bumabalik sa kanila lahat ng naging investigasyon. Maging kay Saldi ko nagsalita, binibigay ko sa inyo yung pera, tayo magkakasama. Yan ang naging problema nila. So, dyan muna ako dyan sila nagsimula ng flood control. Sila talaga kasi nagsimula ng nakawan. At ngayon, bumabalik sa kanila yung investigasyon ng flood control. Pangalawa, ang paniwala ko talagang itong impeachment na gagawin nila kay Inday Sara, gusto nilang alisin sa equation ang Vice President Inday Sara. Gusto nilang mawala si Inday Sara sa politika na pagdating ng 2028, libre sila. Kaya nga sinasabi ko, ito ang pinakamahirap na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara dahil gagamitin nila ang Kongreso. Ito, magkakaroon na matagal na hearing yan sa Committee on Justice. Nasisiraan na naman nila, uungkatin nila kung ano-anong bagay. Lahat na pwede lang isira, gagawin nila kay Vice President Inday Sara. Pangalawa, yung mga binabanggit nyo, yung kay Senator Bato, kay Senator Bongo, syempre gusto nila mawala yan. Matanggal yan para mawala yung mga kaalyado sa Senado. Hopefully, magawa nila yan para lumit ang bilang. Kung magagawa man nilang malit ang bilang, ay magkakaroon sila ng boto para makonvict si Vice President Inday Sara. Meron silang mga kinasuhan ng mga senador. Diba? Senator Cheese, Senator Joel, Senator Jinggoy. Siyempre, kakapitan nila itong mga to na, meron kaming kasong pinangahawakan, sumunod kay sa amin. Kasama na dyan ang mga bilyar na talagang ginigipit din nila sa ngayon. Hinahanapan na yung butas ng mga negosyo. So ito yung mga maraming bagay na ginagawa nila sa ngayon para talagang mawala ang Duterte sa 2028. Pero alam mo, Admar, MJ, meron ding mga issue na talaga namang paano mo pag-uusapan yung impeachment ng Vice President na sa ngayon, yung 125 million nasa 75 million na lang yan. Nandoon sa COA, pero billion na flood control. Ito lang kay Adrian Bersamin at saka kay Trey Olaybar. Isang malit na issue lang yan. 8 billion kagad Ang pinag-uusapan natin 8 billion na pondo. Yun lang pinag-uusapan ng mga binanggit, for example, ni ng contractor na si Diskaya, yung binabanggit ni Yusek Bernardo na mga involved. Billion kagad yun Diba? Pati yung kay Presidente, billion. So, sa isang banda, bagamat ginigipit nila to si Vice President, binigipit ang lahat ng kaalyado, pero may mas malaking issue na aking pananaw dito, ang taong bayan naniniwala, politika lang itong ginagawa nyo. Pero dito sa totoong dapat may accountability, dito sa totoong dapat nating imbestigan, sa totoong dapat nating recover ang pondo, ayaw nyong buksan, ayaw nyong tingnan, ayaw nyong imbestigan yung issue na to. Di ba naalala nyo, sabi ng sa huling Blue Ribbon Committee, merong ginagamit na tamarind residence. O ano sabi ni Saldi ko dun sa kanyang expose bago pa nagkaroon ng hearing? Sabi niya, 2 beses ako nag-deliver dyan. Isang 800 million, isang 200 million, ibinigay ko kay Yusek Joel Cadiz. Ang sabi, ibibigay kay Pangulo at i-deliver daw kay Pangulo.
Yung kay Bersami naman, di ba anong sinasabi? Oh, meron na po kaming 7 billion dito na naipon. Saan namin i-deliver? O i-deliver nyo dito sa bahay ko. Ito yung mga bagay na palagay ko ang hinihingi ng taong bayan ng linaw. Ito ang hinihingi nilang issue na tumigil na kayo sa pamumulitika, magtotohanan kayong investigasyon na dapat ito, bilyon-bilyon, tingnan ninyo imbis na pagtakpan ninyo. Kong, huli na lang. Sir, ano pong mensahe niyo sa gabinete, especially concerning the health ng presidente? Kitang-kita kasi sir ang labis na pagpayat no ng Pangulo ng Pilipinas. Considering din po na matindi ang mga issue ngayon ng korupsyon sa pamahalaan. Bilang dating opisyal po, bilang dating nagsilbi sa gabinete ng isang sitting president. Alam mo, MJ, pag tinatanong mo ako ng ganyan, parang naiisip ko, may alam ka na hindi ko alam dyan sa kabinete. Kasi kanina mo pa ako tinatanong sa kabinete. Sana naman, MJ, kung meron kang scoop dyan, makakwento mo na. Kasi palagay ko, meron na siguro mga nagkikwento sa yung kabinete na gusto nang umalis. Sa akin mo lang tinatanong, pero ikaw talaga may alam, MJ, ha? Ano yan, Kong? POV mo lang, point of view mo lang bilang dating gabinete. Yun, yung mga, para makarelate naman, kasi syempre, malalim-lalim din po yung experience niyo sa cabinet agency. Yung nga yung binabanggit ko, MJ, alam mo, siyempre yung loyalty, kinikilala ko rin yan eh. Marami sa mga tao, no? Sa mga nagsisilbi, siyempre may loyalty. Pero ang tingin ko naman dyan, yung loyalty mo naman, kung makikita mo na talagang grabe yung nanakawan, wala ka namang alam dyan, hindi ka naman involved, tapos masisira din yung pangalan mo, madadamay ka sa usapin ng nakawan, di ba? Most corrupt budget. And lumalabas, most corrupt administration. Palagay ko mag-isip-isip yung marami dyan kasi may maganda naman silang pangalan. Kinuha sila dyan para manilbihan, para magsilbi sa taong bayan. Pero ang nangyari ngayon, puro balansiyan, puro pagtatakip, at marami sa kanila talagang hindi naman na-involved, no? At wala naman ding alam. So siguro, from my point of view, MJ, ganun yung aking pananaw tungkol dito.